Yung mga iba naman na suki namin na hindi nakakauwi, pumupunta sa akin dahil lalo na pag namimiss na nila yung empanada, hindi na sila uwi sa Ilocos. Kaya dito, meron na sa amin, kaya dito na sila pumupunta. Kumbaga, marami rin akong hirap, talagang maraming hirap. Laban lang, sabi nila, oh sige. Panoorin niyo po ang kwento, ang aking Ilocos Empanada sa Tikim TV YouTube. Matatagpuan po kami sa Lacson Avenue, corner Laong-Laan, Sampaloc, Manila. Nag-umpisa kami ng alas 9 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi. Taga Ilocos talaga kami kaya masasabi namin ang empanada namin talagang original. Legit talaga na empanada, Ilocos Empanada. Ako nga pala si Mari Luang. Ako ang may-ari po yung Manang Lulus Ilocos Empanada. Yung special, single egg, single long, 75. Yung double egg, double longganisa, 120. Yung all meat with egg, 100. Yung special with cheese, 90. Yung regular kasi itlog lang sa kagulay, 55. Miguel, tal vez podrás vivir sin culpa y reproche. Ang bestseller namin, yung special, 75 pesos. Yung special, ang laman yun, isang longganisa at saka isang itlog, may gulay at na papayat sa kamunggo. Estoy tan triste y desdichada, estoy de nuevo enamorada. Adiós, dolor. Ang aming mga customer ay mga nurse, doktor, estudyante, mga nag-opisina, bangko, gano'n. Masarap po. Masarap daw ang empanada namin. Tsaka nakadalawa nga po kami ngayon. Pero yung empanada namin, sigurado sila na bago at saka mainit. Kasi mas masarap pa rin pag mainit. Ayun nga, masarap. Kasi yung iba kasi, parang nakakaumay, mamantika, gano'n. Kaya yung dito lang talaga ako bumabalik. Kaya sabi nila, isa ako sa unang nagtinda ng empanada sa Maynila. Mga kaibigan ko na nandito sa Maynila, pag namimiss nilang kumain ng empanada, pumupunta sila sa akin. Dumadayo pa sila rito para kumain lang ng empanada para hindi na sila daw uuwi. Yung lasa niya, kakaiba eh. Kumbaga, yung pagkaluto ng empanada, ng karne, tsaka yung itlog, malasado. Kaya nagbe-blend talaga sa bunganga yung yung mga ingredients. Sarap po. Ang nag-vlog sa amin, si Fiatir, si Erwan Yusap.
Piatir. Sarap daw yung empanada namin, kaya kami ang napili na ginag na empanada. Nung umuwi ako galing sa Taiwan, siyempre ayaw ko naman yung mabakante ako. Gusto ko rin yung kumita kahit maliit lang. O, sa totoo lang, 50 pesos lang ang sweldo ko noon. Oo, 19... Siguro 1997, ganun. Oo, 50 pesos lang na pag tindera ka lang. Pero kung marunong kang gumawa ng empanada, 75 pesos. Yung una kong pinasukan kaya pinilit kong matuto na gumawa ng empanada noon kasi kahit paano mas mataas ng 25 pesos. Tapos, siyempre dikit-dikit yung mga tindahan ng empanada. Sa tabi namin, ang sweldo noon doon, 100. Tapos, kaya lumipat ako, 100 ang marunong gumawa. Tapos, may parang 5 pesos mo kada special. Yung isang special na benta mo, may 5 pesos. Kaya kapag makabenta ka ng 10, may 50 pesos ka. Dagdag sa sweldo mo. Kaya doon ako natuto. Talagang pinilit kong matuto nung galing ako. Nagtinda ako ng empanada. 1 year pa lang kami rito. Naisipan kong na magbukod na kasi yung sweldo ko hindi na kasya. Kasya sa pamilya ko. Kumbaga, marami rin akong hirap, talagang maraming hirap. Lalo na ako. Umuwi muna sila, ako talagang nag-solo. Akong mamalengke, akong magluto ng ingredients. Tapos ako gagawa, ako lahat, ako maghugas. Nagtiis talaga ako, mag-isa ako. Gawin ko lahat. Dahil talaga mahina noon, nagtiyaga lang talaga ako. Hanggang sa parang gusto ko na umuwi noon eh. Kaya lang, sabi nila, laban lang. Sabi nila, oh sige. Siyempre para kang nag-ano ka talaga. Kunti-kunti pa lang. Hanggang sa napagtiyagaan ko naman. Nagdesisyon ako na maghanap ng mapupwestuhan. Ito, nakita ko naman to. Kaya sinubukan ko rin. Pag matumal, lalo na pag matumal, hindi mo pa maibalik yung pinamalengke mo. Pero okay lang, lumaban pa rin ako. Tapos pag magbayad ka ng renta, talaga, lahat. Pinaluwas ko yung mga anak ko noon, yung mag-asawa, para tulungan ako. Kaya may kahalili ako na gumawa ng empanada yung manugang ko na babae. Kaya itinuloy ko ang pagtitinda ng empanada dahil sa mga anak ko, pamilya ko talaga. Ako si Maria Edita ko, ang rescuer ni Mama Lulu. Bale, biyenan ko po siya. Ako yung tagagawa talaga. Yung asawa ko naman tagaluto ng ingredients. Kasalitan lang talaga ni Mama. Yan ang parang pinaka-color coding namin ng empanada sa Ilocos. Kasi sa vegan, dirty white, di ba? Cream. Bukas na kami ng 8 kasi preparasyon ng mga ingredients. Pero yung talagang yung meron na talagang luto mga 9 na. 9 hanggang 11 ng gabi. Ang ko talaga, sa manugang ko, yung asawa ng anak ko, talaga siya, bibigay ko talaga sa kanya. Kay Mama po, siya po yung biyanan ko na masuhit pero mabait. Hindi madamot. Lahat oo sa kanya. Walang hindi. Basta meron po sa kanya. Matanda na ako eh. Ilang taon na ako, 61. Talagang siya na.
sabi ko, alagaan nila ito para sa kanila rin, para sa mga anak nila, para mapag-aral nila yung mga anak nila. Kasi 4 ang anak nila, puro babae pa naman. Masaya ako, lalo na pag nakikita ko na, lalo na pag kumakain yung customer ko, tapos nakakadalawa sila, sabi ko, masarap ang empanada ko. Sabi ko, kasi nakadalawa sila eh. Pero alam ko, nasarapan sila kasi bumabalik talaga sila. Dati, noon, nakakapunta ako sa Wawawin. Pumunta pa kami sa Wawawin ng anak ko. Sa Congress. Nakapunta na rin kami sa Congress. Sa amin, taga Supreme Court, Malacanang, mga yan ang mga umorder sa amin sa UST Hospital. Dahil masarap ang empanada ko, kaya bumabalik sila. Sa mga anak ko. Sa mga apo ko. Oh, lahat naman na ito. Malaking tulong yung empanada ko kasi kung hindi rin sa pesto, natutulungan ko yung pamilya ko, mga kapatid ko, anak ko. Lahat na ibibigay ko naman kahit papano. Sa lahat ng mga customer ko na tumatangkilik sa aking produkto, maraming salamat. Sana hindi kayo magsasawa na pupunta sa pwesto namin. Yung pagmumukha ko talaga parang masungit, pero hindi ako masungit. Mabait ako. Yung mabait ako, basta malambot ang puso ko. Jugaste demasiadas veces. No hay más. Oo, naniniwala ako sa Diyos. May takot ako sa Diyos. Kahit wala naman, hindi ako nagsisimba, nagdadasal pa rin ako. Ya no estoy tan triste y desdichada. Estoy de nuevo enamorada. Adiós, dolor. Parang parte ng buhay ko, parang yan ang buhay ko. Talagang dyan ako. Parang yan lang buhay ko talaga. Hindi ko alam kung bakit dito ako napunta. Basta wala kang maapakan, lumabang ka lang. Tuloy-tuloy ang pagluluto namin ng empanada. Pero sa awa ng Diyos, nakasurvive naman ako. Ako nga pala si Marilu Ang. At ito ang aking kwento. Me amarra las manos, el alma y la paz. Y lloran mis poesías porque quererte mía no se puede al final. Iniimbitahan ko kayo na sana pumunta kayo para matikman nyo naman yung Ilocos empanada ko. May kainan po kami dito sa Sampaloc, sa may Lacson Avenue, corner Launglan, Sampaloc, Manila. Un día más. Love Filipino food and the stories behind it? Subscribe now for more inspiring Filipino food stories.